Last time naglabas ang FKM Motorcycle Philippines ng isang classic o retro bike. Ito yung Lobby 150. FI na rin to. So, sulit nga ba to? Pero, alin ang masulit? Itong Kymco Like 125 na Italian brand? O ang FKM? Alamin nga natin. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard. Oo nga pala, disclaimer nga lang pala. Pagkukumparahin ko sila hindi dahil sa CC o displacement nila. Pagkukumparahin ko sila kasi sa tingin ko sila yung magkamuka. Marami nagsasabi na best para yung kamukha ni FKM. Pero para sa akin, parang ito yung hawig eh. So, tingnan nga natin kung alin nga ba yung mga pagkakahawig nitong Kymco Like 125 at FKM Lobby 150. So, umpisa na natin yung vlog. Let's go! Sa price range naman ni Kymco Like 125 Italia, mapapansin natin dito na hindi naman masyadong nagkakalayo yung price nila sa 150cc, no? So ito, although 125cc to, pero marami kasing kumukuha din ng mga ganitong motorcycle. Kasi yung mga ganitong klaseng bike, hindi naman to pang barurot or mga pang waswasan. Mga ganitong motorcycle kasi na classic or retro bike, ito yung mga pang chill ride, mga pang tito, mga ganun ba. So samantala naman si FKM nagkakahalaga lang naman ng 86,900. Tingnan niyo yung pagkakatulad nila. So tingnan nga natin kung ano nga ba ang mas eleganteng tingnan sa kanila. Pero para sa akin, siguro mamaya masasabi ko sa inyo. Do it from the start, cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way, cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. So para sa kanyang front view or sa headlight niya dito sa may handlebar, halogen bulb pa rin yan. Meron siya mga chrome style dito, classic looking na ang ganda ng itsura. Meron siyang LED nakapaikot dito sa may logo ng Kymco. And meron tayo ritong looks na kakaiba yung texture niya, matte finish. Sa kanyang signal light is halogen bulb pa rin yan. Yung park light niya, halogen bulb din yan. Meron tayong makikitang reflector, side by side naman yan. So sa kanyang front fender na ang bulking tingnan, telescopic fork. So naka-mugs tayo rito, naka-tubeless na rin yan. Ang size nung ating tires ay 120/70 by 12. Naka-disc brake na rin yan at naka-dual fat caliper. Ang brand naman nito ay Kymco. Kenda naman yung tires niya. Yung headlight ay meron tayo ritong bulb type. Ganda ng design dito. Dito sa side na to, meron tayong silver lining hanggang dito, hanggang dun. Parang meron doon na pakpak na lalabas, di ba? So meron tayong premium na emblem ng FKM. Mapapansin nyo, may lining siya pababa. And then dito may silver din siya. Yung ating signal light, LED. Ang ating front fender, bulking tingnan. Naka-telescopic fork, naka-mugs, ang ganda ng itsura ng mugs niya. Naka-dual sport na rin tayo rito para sa kanyang tires. U1 yung brand. Yung size dito is 110/70 by 12. So ito nga pala ay naka-single disc brake. Tubeless na nga pala to, no? And naka-dual pad caliper. Isa sa mga nagustuhan ko rito, yung itsura ng kanyang floorboard or yung sa gulay board niya na napakalapad.
So dito pa rin nilalagay yung ating battery. Meron tayong mapagsasabitan dito, meron tayong utility hook dito, meron tayong compartment dito. Check natin kung ano yung itsura ng compartment natin dito. Wow, grabe boy, ang luwag. Tapos meron tayong USB port na 12 volts naman yan, dahil cigarette type itong USB natin dito. So sa itsura ng susi, ayan, ang cute, di ba? Meron siyang Kimco na logo dito. Meron tayo ritong malawak na floorboard. So dito yung ating gas tank. And then kapag ino-open natin yan, hindi na natin kailangan ng susi. Ayan, meron din tayong side pocket. Yun, no? Ayan, meron tayong side pocket dito. Pwede tayong maglagay dito ng basahan. Siguro mga importanteng bagay pwede rin dito kasi nailalak natin siya. Yun ang kagandahan. And mukha siyang keyless. Hindi ko sure kung pwedeng keyless, pero keyless na itsura eh. Pero may susi, alam niyo yun, di ba? Then meron tayong utility hook dito, tsaka meron siyang lock. Sa kanyang panel gauge is stylish din naman yung datingan niya. Yung dashboard natin dito, classic na classic yung datingan. Hindi nagpapatalo si Kimco, no, pagdating sa mga classic style. Tapos idagdag mo pa yung ating upuan dito na kulay brown din siya. Ang lapad niya, two-tone naman siya. Dito sa side ay kulay gray. Ito naman yung kulay brown. Merong stopper dito na konti. Tapos meron din siya ritong stitches. So makapal din. Ang laki ng compartment niya. Meron tayong helmet hook dito. Dalawa naman yan. Ito yung kanilang gas tank. So hindi nyo na kailangan susian yung cap neto para i-open. Okay? Ang panel gauge is meron tayo ritong digital and analog. So sa upuan, maganda rin yung itsura. Itsura ng ating leather ng ating upuan. Napakaganda na itsura, no? So sa compartment, ito yung design. So meron tayo ritong malawak na compartment. So sa long ride, okay na okay to. Marami tayong mailalagay. Helmet hook. And then, yung nga pala, dito yung battery niya. Ayan. Dito yung kanilang grab bar. Yan, o. Yan yung itsura. Para ma-open natin yung put pegs, kailangan nating pindutin. Eto. Yan, di ba? Balik yan. Meron siyang lock, pero hindi mo siya basta-basta mailalabas. Kailangan pindutin mo to. So, air-cooled pa rin naman itong motorcycle na to. Sa kanyang exhaust na stylish yung datingan. Yung kanyang cover dito. Ang laki din ng exhaust niya. Sa likod is naka-disc brake naman yan. Naka dual path caliper din dito. Kimco rin yung kanyang brand. Meron din siyang tire hugger dito. So naka-mugs dito. Tubeless na rin yung tires niya. Ang size naman dito sa likod is 130/70 by 12. And yung design para sa kanyang grab bar. Then quality yung ating paint job dito. Pillion, ganyan siya. And then pag binabalik natin yan, meron siyang lock. Push nyo lang kapag gagamitin nyo. And then push nyo ulit kapag itatago nyo. So dito naman, naka-disc brake tayo rito. Tsaka medyo kakaiba lang din yung datingan nito kasi nasa pinakagitna yung kanyang disc. Single path caliper tayo rito. And ang size dito ay 120/70 by 12. Air-cooled pa rin naman to, pero sa 150cc, so yung ating tambucho, kakaiba lang din yung style. Ang cute. Meron tayong metal dito na cover. Likod or sa taillight natin is naka valve pipe din yan. Meron tayong reflector dito. Malapad yung kanyang rear fender. Lagay yung plate. And ito yung signal light niya na valve pipe din. So meron siyang maliliit na details dito. Open part naman to. Dito rin binubuksan yung ating upuan. So pinabuksan na natin yung kanina. So dito sa part na to, yung kanyang CVT, yung filter niya, bulking tingnan. Meron tayong Kimco dito na naka-emboss. Meron pa rin silang kickstart. So malaking tulong to para dun sa mga makakalimutin na mag-check ng kanilang battery. Side stand, wala siyang kill switch. Meron tayo ritong LED na taillight na gusto ko yung design nito. Medyo kakaiba, parang futuristic yung datingan eh, kahit naka-retro siya. So ito yung signal light, yung ating park light. And then meron tayong reflector, medyo maliit lang at cute size yung ating fender para dito sa likod. So meron din tayo ritong kill switch. Ating panggilid, wala siyang kickstart. So, ayun na nga mga best, no? Sa tingin nyo, alin nga ba ang sulit? Itong Kimco like 125 Italia o yung FKM Labi 150? So, comment nyo ngayon sa baba.